Kapag tinatanggihan natin yung mga partner natin sa kama, hindi sila napagbibigyan, di ba umiinit ang mga ulo niyan? Nasisira yung self-discipline nila. Yung iba nga, nambababae pa. Isa kasi yan sa kahinaan nila. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl King. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page, official. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, saan mahina at marupok ang lalaki, Miss Che? Meron ba? Of course, yes, meron pong kahinaan at karupukan ang mga kalalakihan. Kaya lang, ang kaibahan natin sa kanila, tayo ay very vocal sa ating weakness and also sa ating strength. While ang mga kalalakihan, most of them, iniiwasan or itinatago nilang ipakita ito sa atin. Madalas kasi, kinokontrol nila yung thoughts nila or ikaw ang ikokontrol nila. Okay, number 1. Of course, alam na natin to. Last, init ng katawan, libog. Isa yan sa kahinaan ng mga kalalakihan. Lahat tayo, of course, mapababae ka or mapalalaki ay may libog sa katawan. Mas malakas nga lang talaga ang kontrol ng mga kababaihan dito. Pag ang last, pag nanasa, init ng katawan ang pumasok sa isip ng lalaki. Karamihan sa kanila, hindi ko po nila lahat, nandoon yung encouragement at gina-justify talaga nila yan. Kinokontrol niya yung isip ng babae in order for him na makuha niya yung gusto niya sa isang babae. Kapag hindi nila nakukuha yan sa mga partner nila, nagiging worse yung situation. Minsan, nagiging disrespectful sila doon sa mga partner nila. Pansinin natin, kapag tinatanggihan natin yung mga partner natin sa kama, hindi sila napagbibigyan, di ba umiinit ang mga ulo niyan? Nagkakaroon din sila ng baltik, tinutopak din sila, at minsan, nagkakaroon sila ng hindi magandang behavior towards sa atin. Nasisira yung self-discipline nila pagka hindi sila napagbibigyan. Yung iba nga, nambababae pa. Isa kasi yan sa kahinaan nila. Number 2, focusing on women. Hindi ko na masyadong i-explain yan. Alam na po natin yan. Ang mga kalalakihan ay visual creatures. So, kapag nakakakita sila ng lovely sa mata nila, hindi pwedeng hindi nila sisipatin yan. Sa mga social media naman, pag nakakita sila ng mga post ng mga babaeng sexy at magaganda, hindi rin nakakatiis yan mag-scroll ng mag-scroll. And spending so much time and energy kapag pinagugustuhan silang babae. Nag-spend talaga ng money yan. Nagpo-focus talaga yan para maging successful sila na makamit nila yung babaeng nagugustuhan nila. Again, hindi ko po nilalahat. Another thing, money, pera. Lahat naman siguro tayo, hindi po pwedeng walang pera. Kaya lang, ang mga kalalakihan, sila ang kadalasang provider or tagataguyod ng pamilya. Kaya kapag nawawalan sila ng pera, wala silang maipoprovide sa pangangailangan ng pamilya, hindi na po mapapakalian. Kaya, hindi pwede na wala silang pera. Another thing, yung mga current or mga past hurts nila. Ito, isa sa mga weakness ng lalaki at natatakot silang i-confront ito sa sarili nila. Ang pag-amin na sila ay nasaktan, sila ay dumadaan sa matinding pain, ay isang typical struggle para sa kalalakihan. Kasi ito ay nagpapakita ng vulnerability or kahinaan sa kanila. But of course, kailangan natin i-admit na tayo ay may feelings. At ang taong malapit sa atin ay may kakayanan na masaktan tayo. Ang tanging tao lang na pwedeng makasakit sa atin ay ang taong mahal natin. Then, karamihan sa mga lalaki, mag-aak na parang walang nangyari. Itatago nila ito in order for them na wag maipakita sa mga taong nakakakilala o nakakakita sa kanila na sila ay mahina. We are all humans and all of us get hurt. So, it's okay na i-admit natin na nasasaktan tayo. The more na ina-admit ng mga lalaki na nasasaktan sila, is malaki yung chance na gumaling sila doon sa aches and pain. Last one, pride
and ego. Isa to sa kahinaan ng mga kalalakihan. Because they actually think na ito ang strength nila. Ito yung nagbuboost ng kanilang self-esteem. Ito yung nagbubuo ng power nila. Kaya ang paghingi ng tulong sa karamihan, pakiramdam nila desperate move para sa kanila yun. Remember, wala pong nabubuhay ng para sa sarili lamang. Alam nyo ba yung kasabihang, no man is an island? Each of us needs help. Hindi lang para maka-accomplish ka ng isang bagay, but also para mas malabanan mo yung weakness mo. Kailangan i-allow mo yung sarili mo na hindi mo kaya ang lahat at kailangan mo ang tulong ng iba. Yung pagiging narrow-minded, stubborn, and arrogant, yan yung mga naglilimit sa atin para doon sa magandang relasyon natin. Yung takot na masaktan ka, yan yung mga bagay na nakakapagpahina sa'yo. Kailangan tanggapin mo na may kinatatakutan ka rin. Ang pag-amin na ikaw ay may takot ay hindi ibig sabihin isang kahinaan. The bravest people is the one who's scared but refuse to let the fear stop them. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po akong tips sa mga napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan po ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!